So, hello po sa inyo lahat mga kaibigan. So, good day sa inyo sa mga oras na ito. And so, sa video po na ito is pag-uusapan po natin ang isang antigong laban mula sa Magician of Riga, Michael Tal, kontra dito kay GM Joel Lautier. So, ito po yung mga nakaraang panahon. Wala pa pong mga computer engine po nito. As in, napaka-clear pa po ng pure talent, pure strategy, and pure mindset pa po mga kaibigan. And pure understanding po pagdating sa larong chess. Okay, so bago po tayo magsimula, wala nang patumpik-tumpik pa. Intro po muna tayo. Ayan, so sa video po na ito, i-discuss na po sa inyo pinaalaro. Nag-umpisa si Michael Tal sa D4, nag-Knight F6 si Joel, si GM Joel, and then nag-Knight F3, nag-E6, nag-G3, nag-B5. So, parang medyo bibihira po ito, no? Itong Indian defense na ito, no? Ganitong klase. Kasi ang pina-applano po ng Indian defense, eto, or eto, Nimso. Parang ganyan po, no, magiging setup po niya. Pero no, Bishop G2, Bishop G7, Bishop B7, castles, nag C5. Ayan po, tumirada po dito. Break po si GM Joel sa center ni Tal. Nag Bishop G5 naman si Tal. Pin the Queen. And dito na Queen B6, nag A4. Nag-flank attack, nag-A6, nag-A6 naman po dito. Agad naman po din pensa ni GM Joel ang kanyang pawn sa B5, pero dito nag-Knight C3 si Tal. Inaccuracy daw. Bakit? Kasi ang sabi po rito sa according sa computer engine bag, ano na daw, dapat ang ginawa ay kumapture, tapos ka-capture, tapos saka mag-C3. Hindi Knight. No, kasi ang Knight pwede namang iikot dito sa Knight B2, something, tapos followed with D5 para babasagin na, D5, sorry. D5 para suportahan ang maging solido ang sentro, and then follow with A takes B5. Okay. So, balik tayo sa ginawang tira ni Tal. Knight C3 si Tal. Nag-Knight E4 naman po rito si Joel. So, inaatake po niya ang bishop na naapin sa kanya kanina. At the same time, gusto po niya ma-break agad dito sa center. At meron din pong mga plano na i-post raise ang knight sa pamamagitan ng D5 or something like F5. Capture, at ito capture, at yan nag-queen dito. Ang queen dito plano ni Tal is madepensahan ng bishop at the same time magkaroon po ng powerful attack ang rook dito. Iba-battery po yan ni Tal mamaya hanggang sa ma-pressure po niya ng lubos yung flank pawn at itong c-pawn. Okay, dito nag F6, inatrasan mo ng bishop, nag Queen B7, nag C4, ayan. Kinontrol na ni Tal ang center dito sa D5 square. Capture, at dito nag E5. At dito sa position na ito, ito yung pinakaunang video natin na nakakita natin ng magical attack ni Grandmaster Michael Tal. So, can you guess mga kaibigan, ano po kaya yung moves na yun? Puzzle muna, number 1. So, pa-i-guess. At sa isang sandali lang, tutuloy po agad natin. Tumbok na tumbok po sa computer engine. Start. Maraming salamat po mga kaibigan. Ang tinira po ni Michael Tal ay Bishop takes C5. Tumbok sa computer engine. Kinapture. At dito, tumbok pa rin sa computer engine. Queen takes E5 check. Hinarang ng bishop, Bishop E7. Nag-Knight D4, questionable. Pero ang plano dito ni Tal, bukod sa nakahang sa bishop, may plano po siya mag-Knight F5.
ipipressure ang bishop at kapag nag-knight doon, yun nga kaya naging inaccuracy. May plano gumanon si Tal, something or gumanon, something, basta na nakaka-pressure na position dito sa black. Capture na nga. Yun, nag-knight F5. Nag-queen B4. Ang idea po ng queen B4 ay para suportahan po yung bishop sa E7 at the same time, makalundag po siya ng knight sa C6 para ma-atake po niya yung queen dito sa gitna. Pero, ang ginawa ni Tal ay inaccuracy. King takes G2. Nag-knight C6, sinatake na nga po ang queen. Queen takes B7. Ang napakaganda po ng posisyon dito ni Tal, no? Pero dito, nag-rook takes A6. At questionable nga, bakit nga po nag-castling dyan sa queen side? Eh, kasi po, ang gusto po ni Joel is making safety sana yung king. Kaso, hindi na po king safety yan, tawag dyan. Dahil atakado na po itong A file. Kontrolado na po ng rook ang semi-open file. Kaya po, sinamantala na nag-rook takes A6 at dito nag-queen B7, nag-rook FA1, nag-knight B4. Ito, sunod-sunod na po na pagkakamali ni Joel, GM Joel, na tirang knight B4. Although, it's a discovery check. Pero alam niyo po bang ginawa ni Tal? Ang ginawa dito ni Tal, nag-king G1 lang. Pinapakain lang po ang tore sa A6. Paano kung pilitin? For example, paano kung kakapturin lang kasi yan eh. Wala naman siyang bawi. Ang gusto kasi ni Tal dito, magkaroon po siya ng initiative at kinapture. Dito merong plano si Tal. Queen takes E7. Kinapture po yung bishop. Pinapalit ang bishop sa tore. Bakit? Bakit po niya pinapalit? Kasi dito, ng Queen H6. Alamin muna natin, para sa mga takapanood natin beginners, paano po kung mag-rook H E1? Para masabing atakado ang queen. Meron po kasi knight E6 check eh. Diba? May ganyan po kasi taktikang naisip si Tal. Paano naman pag queen dito sa F7? Blunder pa rin daw po. Grabe ang blunder dito. Sabog-sabog. Meron pong check. Pwede po yan. Pwede. Pwede rin po ito. Rook takes A6. Para pag may check, preparation na rin para sa magiging magandang atake ng white dito. Susunod Tal, super winning dito po ang puti. Kaya ang ginawa, nag-queen B6 na lang. Yan, umatras. Dinoble po niya ang atake para babawiin na yung rook. Ay, yung isang pyesa. Ayun. Nag-rook HF8. Chumek. King move. At dito kinapture na. Capture. At dito, nag-rook D1. Ang rook D1 na plano is para posterize ang knight dito at mapaaganda ng mga kinokontrol ng knight. Walang mga semi-open file ang rook. At the same time, magiging limited ang galawan ng king. Yan, nag-control sa second rank, nag-king C6, nag-F3, nag-group A1, dito nag-knight B5. Ayan, medyo bad move. Ang gusto dito patirahin ni Stockfish ay mag-check na rito. Chumek na. Yan ang gusto ni Stockfish. Para pag gumanon, capture naman dito. Para may kuha pa doon. Simple, rook and knight. Tapos double rook and game na ito. Na dito, winning po ang white kasi lamang na. So, paano nanalo dito ang white? Again, balikan natin to. Medyo na blunder pa si Tal, pero sa kanya yan, sa kanyang discard yan, hindi yan sa discard ng computer engine. At dito, ang magiging purpose dito ng white is papagapagin ng pawns para maging queen. Siyempre, yan ang kailangan pigilan dito ng black, yung papagapagin ng mga pawns ng white. Nag-king move, ayan, bibilisan natin dahil winning yung po dito. Kitang-kita naman natin na winning na white. Kahit po sabihin natin rook versus knight ito and lone king, winning pa rin. Pero nagkamali si Tal. Ang dapat to na ginawa ni Tal ay king to E2.
para walang mga behind the ponds ng rock, para dun siya sa malayo. Yun siguro yun. Yan. So, ganyan naman po talaga ang game plan na po pwedeng gawin talaga ng White sa ganitong sitwasyon. Kaya, nanalo si Michael Tal dito. Tigdalawa po sila ng paspon. Sino mauna? Ayan, pupush. Hinabol. May habol ba? Yes. And dito, nag-resign si GM Joel. And nanalo po si Michael Tal sa ating first vintage match episode. So, yun lamang po. Kung hindi ka po nakapag-like, share, and subscribe, pakiclick nyo na yan para maging updated po kayo sa mga susunod pa nating chess videos. And sa mga drafting students po dyan or sa mga papagawa ng bahay, pwede po kayo magpagawa sa akin ng mga floor planning, AutoCAD 2D drawings, at iyan po yung mga sample na picture na ginagawa ko. Yan, kasi dahil po ako ay drafting students, kaya alam ko po mag-design ng mga ganyang klase ng infrastructure building bahay. So, yun lamang po mga kaibigan. Bye-bye, God bless, and see you next time.